Isang mapagpalang araw, ayan mga kababayan ko. Ayan, welcome back to our channel. And bago ang lahat, napakainit mga boss sa ating pag-uusapan ngayon. Ayan, dahil si Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur ay naglabas ng ebidensya ayan, tungkol sa flood control project at mga ghost project sa Ilocos. Ayan mga kababayan, bago natin pakinggan at panoorin itong live o video ni Chavit Singson, ayan, please paki-like naman po ng ating munting channel. Ayan, maraming salamat at bibigyan natin ng reaction at opinion na itong para makatulong. Magandang oras po sa inyo lahat. Ako po yung video ni Manong Chavit. Makaabot sa inyo lahat kung ano na nangyayari sa ating bansa. Dahil nakikita natin sa may ibang bansa at mapagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung presidente ron. Mga kabataan lang na nagprotesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Tama. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yung hindi tama. Kaya kailangan maliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Pinakagrabe. Porsyento lang. Ngayon, Ghost Project. Ghost Project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Tama. Wala na tayong kinabukasan ito ipagpatuloy itong gobyerno ito. Wala na po mangyayari, wala na po nangyayari. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin ay maraming nakuha boto dahil nakalimutan na lahat mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ako ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control, iba-iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa dragon, nakikita natin ay puntot lang. Marami po yan paghilayin yun. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na stop election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na binoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. That's correct. Bakit meron yan? Every year, siya Tapos pilit nilang ilihis yung usapin ayan, sa mga ghost project. Nag-approve muna bago aprobahan ng Binabato nila sa nakaraang administrasyon. At the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo
546 billion. Wow. Ang flood control lang yun, iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo sigaw ng graft and corruption, wala pong mangyayari. Correct, wala Sa na sistema paparusahan ng kasi. gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Rapores ng araw, ang dami na demanda, wala nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Rapores. Eto na naman, yung mga lilit na inimbestigan nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, Nakakalungkot ikaw yung ang nangyayari sa Pilipinas. Ayan, Presidente, mga ikaw ang kababayan. leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, hindi wala kayong alam. Correct. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, ang suggestion ko po, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Then kami rin sa Ilocos Norte. Lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama ang paggagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba yung Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako Tama. binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung mga iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar. Araw-arawin mo yan, Manang Chabit. Ayan, ilabas yung mga Pagpuro, ebidensya Bintar. para mahiya Isa naman lang yung po ito. nakaupo dyan sa Marami pa palasyo. akong susunod. So since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Charing? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. So, Yun lang. ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng Saklap kabalumpayan. talaga. Sir, gaano kahalaga na unang imbestigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente Correct. Oo. na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. So, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamat sa isang gobernador na nakausap ko rin nung araw, gobernador ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Kakilala ko po ito, maraming salamat po at kayo ang sumigaw yung mga ghost project dyan sa Mindoro. Sana po mga ibang gobernador, gayahin po natin siya. Sabihin niyo po lahat ang mga kalukuhan nangyayari sa inyong mga lalawigan at marami pa ito. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tama. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan kung hindi tayo tutulong sa kanila. This is the future of our children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga mas hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin at susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis,
payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Yes, Kung tama. hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na inciting to sedition yung para sa sarili? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. Correct. So, kung Meron tayong freedom of sadya nila ipagtakpan speech. itong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Sino nagbigay? Oh. Yung mga nasa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino Correct. naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So si presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Kuman na responsibility kasi yung tawag dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na yan, mga kababayan, na sasabihin ni BBM na wala siyang kasalanan. Kasi, kumbaga, sa isang bahay, ikaw yung ama dyan. So, ibig sabihin, alam mo yung mga nangyayari dyan sa paligid mo, yan, sa mga baba. So, hindi mo pwedeng sabihin na malinis ka dahil ikaw po yung pinakaulo. Ayan. Kaya dapat hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam sa korupsyon. Malabo pong mangyari yun kasi unang-una ikaw yung nagpipirma sa lahat ng mga papers na nag-a-approve, lalong-lalo na pagdating sa budgeting. So hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam dyan, wala kang alam sa korupsyon. Kasi talagang malabo po yun. Kung gusto mo talaga na maging malinis ka, yan, paimbestigahan mo lahat. Paimbestigahan mo yung unang-una yung sinasabi ni Chavit Singson na yung bayan mo mismo. Ayan, para yung mga kababayan natin ay maniwala sa iyo na wala kang alam. Tulad yan, ang ginagawa kasi nililihis nila yung issue. O, biruin mo, sa administrasyon niya pumutok yung flood control. Tapos isisisi sa nakaraang administrasyon. Tama po ba yun? Sa tingin natin mga kababayan, hindi po tama yun kasi ngayon na pumutok yung issue sa korupsyon na napaka-grabe. Tapos isisi mo sa nakaraang administrasyon. Kaya yung mga kababayan natin yan, huwag na po tayo magbubudol. Ayan, dapat alam natin yung nangyayari sa bansa natin. Ayan, pagpatuloy natin mga boss. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor dyan mag-resign lahat. Marami naman matitiro, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya Yes, ito. exactly. Siya Command namumuno. responsibility po Sa niya. ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Oh, Kung yung mga iba, mga kabataan lang, recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita nyo some standard or ghost projects doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto niyo pakita ko? Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna tinawalagan yung balik nila sa akin. ayan na. Na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan, pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay ng pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga.
ang pondo na binigay, Grabe, ano? ito, nag-umpisa pa ito 2017. Yan, talaga may mga ebidensya. Oh. Bidding po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, sila nyo binigay. 100 billion lang. O, nakuha ng satrap, 65 billion. So, bidding po ito, panalo ng satrap. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas mo lahat to, kontrata ng satrap. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 34 million. Detalyado. Ayun, mga kababayan. Paano mo natapos yung diversion road na gano'n? 2021, walang pondo binigay. Oo. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala kang pondo. Paano namin tatapusin? So yan, pwede na bisigan lahat. Pakukulong po lahat ng mga engineers at satrap kung may kakukuhan. Yun po, parang nila sa akin, totoo, yung bago ng public works and highway, nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan bang kalukuhan? Yan ang kulay ng bidding. Oh, yun. Tapos na. Punta tayo ngayon sa ano. Tapos na, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Yan Norte na. kami. Ilocos Norte. Sila, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayo makita. Grabe, ghost Ang talaga. multo, wala kayo makita na Yan, oh. project sa Parpar. Bintaro. Sa Bintaro. Parparuro, sir. Parparuro, Bintaro. Parparuro Bintar. Ito po yung nakakasako po dito. Si kay Saan po ito? Congressman Marami mo ito, di ba? Sandro Marcos. Ayan, nasako po yan ng District 1 ayan, sa Ilocos Norte. Substandard. Substandard. Pero hindi na mahabol. Dahil yung mga iba wala. Yung iba, ghost project talaga. Wala sa project. Ito, substandard to yan, oh. Yan ngayon ang mga flood control nila. Diyos mio, grabe. Flood control. Ayan mga boss, oh. Mayroon talaga mga ebidensya. Walang flood control. Pero may punto yan, sir. May punto na yan. Bayad na. Bayad na. Ayan o, mga flood control nila. Full payment na mga boss. So, hindi lang po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Well, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. Correct. Tama. It is the human responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. Yan. At Grabe guys, kompleto talaga ng ebidensya itong si Chubby Chingson. Kaya mahihirapan sila rito kung paano lusutan. Kaya sa ngayon, gumagawa sila ng mga diversionary tactics. Ayan, para mawala sa issue itong ghost project or mga flood control project ng gobyerno. Talagang grabe po yung corruption na ginawa nila. So kayo ngayon mga kababayan, ano po yung masasabi nyo dito? Ayan, please comment down below. At sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating munting channel, ayan, please subscribe mga kababayan. Ayan, please like, share or subscribe po sa ating channel. Ayan, maraming salamat hanggang sa susunod nating video. Magandang gabi.